Ila, Tensyonado ang mag-asawang Rosmilda at Isagani habang may sinisilip at pilit na sinisipit gamit ang nipper sa tenga ng mangingisdang si Tata. Tunok lang lagi. Yung kapanan, pistol, muluklok mo siya dito. Ato sa kamputlo ng tunok, no? Pero sa tuwing sinusubukan nilang hugutin ang nasa tenga ni Tata, agay. napapailing siya sa sakit. Agwantahon na lang ang tunok. Kumikislot-kislot pa raw kasi ito. Sa loob kasi ng kanyang tenga, may sumuksok na buhay na isda. Agay. Anong isda ito? At paano naman ito napunta sa kanyang tenga? Hindi na kasulod sa imong galunggan, oy. Yating kadako, ano? Sa pagkakataong ito, ang tinik wala sa dibdib, nasa loob mismo ng tenga. Na, Ila, Napakapambihira, pero nangyari. Isda na buhay nagsumiksik sa tenga ng mangingisda. Umaga nitong March 22 nang inupahan si Tata na manlambat ng isda at alimango sa kanilang palaisdaan sa barangay Cabgan, Tambulig, Zamboanga del Sur. Daghan og isda, dako pa kog halin og bahin usahay mabahinan kog 3,000 na 500 ang pinaka gamay. Akong gikuan ang tangkong, sidente po ni sod ba sa kuang dulunggan. Ulayan ako kaning kuha ang sa kuang diha sa dulunggan. Di man ako makuha kay kisi-kisi dahil hangtod nga medyo kuyawan po ko ato kay kasi jud og mga sulod yun niya ba. Nagpa-rescue na si Tata kina Isagani at Rosmilda na. ila. hanggang sa nakumpirma nila na may isda ngang diretsong nakatalon papasok sa tenga ni Tata. Hindi ako agad nakapaniwala. Sa TV ko lang yun nakikita. Hindi ko lubos akalain na mangyari yun sa tao. Si Rosmilda kumuha ng tiyan at nipper para sipitin ang maliit pero malaking perwisyong isda. Pasok kayo. Ay, ayaw, Lucas, ha? Hindi na kasulod sa imong galunggan, oy. Yating kadako, ano? Ang salarin, ang napakamatinik na isda, ang isdang ibis. Duha ka tudlo ana ang gidak-on. Makakain yan ng tao. Pero kailangan muna natin yun, kunin yung mga tinik-tinik niya sa gilid. Lalabas yung mga isda na yan, lalo na low tide na. Parang tasty talaga kasi malakas yung kumain ng similya ng sugpo. Pwede naman magagamit pang pain or pang feeding sa alimango. Sila ay tinatawag na glass fishes. Sila po ay nakikita natin sa mga kabakawanan, malapit sa baybayin. Ang ibis naman po primarily ay hindi peste. In fact, sa Visayas areas, ito po ay isa sa mga paborito sa coastal communities na kilawin. Madali lang din daw itong mahuli. Pero sa kasong ito, hindi ang ibis na nagsusumiksik sa tenga ni Tata. Agay. Kani mangyayang ang kuwan o tunok sa kuwan Kanang ba? tungnok niyang kanang taas ba? Sa tuwing sinusubukan kasi nilang sipitin ang buntot ng ibis, imbes na mahila nila ito palabas, lalo itong sumusuot paloob. Tapos tunok na yung babaw na mo sakit ka na kay taas. Ang mga ibis, mabilis naman daw mamatay kapag wala na sa tubig. Pero si Tata, hindi na makapaghintay pa, lalo't nangangamba siyang baka tuluyan siyang mabingi. Kuyawan po ko kay pasinaw niya og yun og masulod kay magsige magyug siya glihok yun mo suksok man gyud siya sa ilalom. Kaya pinilipit na nila ito at sinipit ng nipper. Wala man, nagamay. Ulo raman niya mo'y nakakuno. Ang kanilang kuwan o silik mo yung paon. Kadali ang kanyang paon ng makuha ng silik. Kana pikasa. Hanggang sa Nakuha ra jud. Ibis. Ibis no? Dako. Oh, dako yaw. Nakagrabe po. Uy, talag sa honor na ba? Wala yung nabiling tanak. Dago na pula. Yung pag na mismo na nakuha na yung asawa ko yung isda, patay na po siya kasi nga naputol yung buntot. Nalipay lang po ko nga nakuha na itong isda. Medyo sakit-sakit lang siya pero di man ingon wa man puto na ingon na samad yun siya. Hi po! Good afternoon! Dr. Sanggahid ko. para makasigurong walang naiwang tinik ng ibis sa tenga ni Tata, sinamahan siya ng aming team na magpakonsulta sa isang ear, nose, and throat doctor.
Upon checking po on otoscopy, wala na pong sugat. Kasi if ever nagkasugat man siya, wala na. It's totally healed. Kunyari, hindi siya natanggal. Or if mas malaki yung foreign body, tapos forcefully siya pinul out, magkakause siya ng injuries sa outer ear, which would cause pain. So, pag hindi na-treat, pwede din siya mag-infect. Kung nalipay lang po kung wala yung diferensya, wala rin yun dito nasamad ang kong lunggan. Nipper is not a forceps. It's a cutting tool. Pwede mong ma-break down yung object dun sa mismong location niya. Imbis na makuha mo siya as a whole, magiging durug-durug na siya. Ang ginagawa namin dyan is to drop mineral oil at ang ating baby oil para ma-suffocate and eventually hindi siya mag-struggle dun sa loob at tuluyang pumasok. La, Mag-amping na po kasunod kay masinog. Basig basundan na po niya. Pero imposible na kayo. Ang ipinagpapasalamat ni Tata, tuluyan na siyang nabunutan ng tinik, hindi lang sa dibdib, kundi pati sa tenga. nakuha ra jud. Ibis. Ibis no? Dako. Oh, naku, yaw. Naikwento na ho namin dati na ang tubig pwede di umanong magpaandar ng sasakyan. Heto ang bago at napapanahon pa, lalo't mahal pa rin ang gasolina. Pati raw gamit na plastic. Ngayong pumalo na sa 140 hanggang 170 pesos ang kada litro ng petrolyo sa bansa. Ang tindero ng bigas sa carbon market sa Cebu na si Benito, puspusa ng pangungulekta ng mga plastic na basura. Sa plastic lang po tayo pupokus, ma'am, yung mga plastic na mga silupin. Ang mga nakolekta ni Benito, nagagamit daw niya para makagawa ng gasolina na kaya raw magpatakbo ng motorsiklo. Tinuod yun din ang kuan di ay kanang plastic buhaton o gasolina. Huwag tayong magplastikan. Pwede ba talagang gumawa ng gasolina mula sa plastic? Ang tawag ni Benito sa gawa niyang gasolina, pyrogas. I-try po natin. At nang sinubukan na niyang paandarin ang kanyang motor, umandar nga, umarangkada pa. Ang isang lalaking napadaan lang, nagpakarga na rin tuloy ng pyrogas para sa kanyang motorsiklo. Wala na bayad ni sir, ha? Murag, mauna lang ni katag. Kung mayroong ganyan alternatibo, mas okay. Ang pyrogas nagawa raw ni Benito sa tulong ng isa pa niyang imbensyon, ang pyrolysis machine. Meron itong 3 maliliit na mga tangke na nakakonekta sa isang tank reactor para itong pugon o oven kung saan ipinapasok ni Benito ang mga nakolekta niyang plastic. Any kind of plastic pwedeng gamitin. Hindi lang isali yung PVC. Magawa tayo ng unleaded. So, lalagyan natin ng coloring. Maraming usok na binibigay na hindi makalabas, dito siya lalabas at makaproduce siya ng gasolina. Kailangan hihintay tayo ng 1 hour po. Ang likido na lalabas mula rito ang siya raw nagiging pyrogas. Kasi ino pa rin, kaya siguro gasolina. I-try natin kung aapoy ba. Ang 1 kilo na plastic na isinasalang sa tank reactor, nakagagawa raw ng 300 to 500 milliliter ng gasolina. Ang 250 ml, makatakbo naman ng 5 kilometer. Si Benito, high school lang daw ang natapos. Nung napansin niya raw ang dumaraming plastic na basura sa carbon market, nag-isip siya ng ideya kung paano ang mga ito mapakikinabangan. Hanggang sa naisipan na nga niyang gumawa ng makina na kayang iproseso ang plastic at gawin di umanong gasolina. Marami ang palpak sa pag-aaral ko po. 3 taon bago napatunayan na-adapt kong taktik ba kung anong pwedeng magawa. Hanggang nitong 2025, nagtagumpay na raw siya. Natutuwa po ako at gumagana naman sa aking sasakyan.
Ang demo ni Benito sa unang bersyon ng kanyang pyrolysis machine nag-trending. Kaya binigyan daw siya ng LGU o ng local government unit ng espasyo para mapaglagyan ng kanyang mini pyrolysis plant. Dako kayo nga hose, dako kayo nga tangke. Grabe jud kadaghan ang mahatag niya nga mao nga diesel, gasolina. Ngayon, balak niyang ibenta ang gawa niyang pyrolysis machine para makatulong sa kanyang mga kababayan. Ito ma'am, 35,000. Ang gusto ko lang po ma'am na mangyari ay ito po ay adapin ng ating gobyerno. Pero ang tanong, ligtas bang gamitin ang pyrogas sa mga kotse at motor? Ito ba talaga ang dahilan kung bakit tumatakbo ang mga sasakyan? Yung sa plastic kasi, it is a petroleum product. Kapag in-expose natin yung plastic sa high heat ng walang oxygen, hindi siya nasusunog. Nagiging liquid form siya na pwede pa natin siyang i-refine. Pwede pa natin gawin ito tapos ilagay natin ito sa sasakyan. Definitely no, kasi masisira yung sasakyan natin. Pero meron tayong enough capacity para makagawa ng engine that could cater to that kind of liquid fuel. Bago pa nagkaroon ng energy crisis sa Pilipinas, bunsod ng giyera sa Middle East, ilang mga Pilipino na ang nagtangkaring gumawa ng pamalit o alternatibo sa gasolina. Isa sa mga pinag-usapan noong dekada 60, tubig na di umano na kayang magpatakbo ng sasakyan. Imbensyon ng taga-La Union na si Daniel Dingle. Ang tinawag niya rito, water fuel. Ang imbensyon ni Dingle, pinag-usapan kahit sa ibang bansa. May mga naengganyo pang araw na mag-invest sa kanyang water fuel. Pero taong 2008, nakulong siya sa kasong estafa. Itinakbo raw niya kasi ang $410,000 o humigit kumulang 20.5 million pesos noon na investment ng isang kumpanya. Taong 2010, siya'y pumanaw. Pumunta kami sa bahay nila. We were supposed to do testing. Nagpaalam kami sa kanya, Sir, magpapatesting na ba kayo? Umayaw siya. 8 taon naman na ang nakararaan mula nung naitampok dito sa KMJS ang pamalit din daw di umano sa gasolina mula sa tubig din. Gawa ng tiga Binangonan sa Rizal na si Noli Dazo. Tinawag niya itong hydrogen fuel. Dito mismo manggagaling ito, ha? Ibig sabihin flammable. Pero nabalitaan na lang namin, hindi na raw naipagpatuloy ni Noli ang pag-develop ng kanyang hydrogen fuel matapos siyang ma-stroke taong 2021. Gayunman, may ilang na-inspire kina Noli Dazo at Daniel Dingle na sumubok ding gumawa ng sarili nilang hydrogen fuel. Isa sa kanila, ang Building Maintenance Supervisor mula sa Antipolo, Rizal na si Judy. Salamat po nung satisfied yung ating place. So, kapuno na yan, sabihin, marami ng driving. Ang lakas! Naisipan kong mag-develop ng hydrogen galing sa tubig yung fuel energy. Nag-research ako, nagbasa-basa ng mga science book. Taong 2021, nabuo na niya ito ang sarili niyang bersyon ng hydrogen fuel. Malakas ang production ng hydrogen. Malakas? 4.2 ampere. Hindi ko pa totally kinakabit sa motor, pero nakaproduce na ako ng hydrogen. Possible na makapagpapaandar siya kung fully develop na yung production ng hydrogen. Pero ang imbensyon niya, ilang taon na ngayong nakatiwangwang. Na-sit aside ko, gawa ng busy ako sa trabaho. Nagkaroon ng damage yung ibang fittings, yung hose, parang malutong na. Nitong hapon ng Biyernes, sinubukan niya itong kumpunihin. Try na natin na kung may finished product na hydrogen. Ito yung nagsiseparate ng oxygen sa gas sa water. Pag bumubula na po siya, ibig sabihin may hydrogen na siyang napoproduce. Yun na po yung hydrogen na nabuo nagaling sa tubig. Kung ikakabit ko man sa motor ko, kailangan ng kunting pag-aaral pa para maging safe sa pinaka-makina. Sana nga yung lahat ng mga inventor bigyan ng pansin ng ating government para makatulong din sila sa bansa natin. Major companies already has different types ng mga sasakyan na gumagamit ng hydrogen fuel cell and even hydrogen-powered buses. Kung gusto natin itong gawin, definitely ang unang-unang kailangan natin i-consider dyan ay safety.
Ika nga nila, necessity is the mother of invention. At marahil, wala nang mas tamang panahon kundi ngayon para sa pananaliksik ng iba pang mga imbensyon. Para hindi lang tayo aasa sa petrolyo na inaangkat pa mula sa mga bansang maya't maya may hidwaan. Scallops, isa sa pinakamahal na seafood. Masarap kasi. Pero alam nyo bang ang pagsisid sa mga ito, buwis buhay? Sa bayan ng Carles sa Iloilo, may mga malaparaisong isla na dambuhala sa ganda. Ang Gigantes Islands. Maliban sa hampas ng mga alon, ang madalas na pumailan lang na ingay sa karagatan, tunog ng makina, hudyat ito sa mga maninisid o kung tawagin, bosero, para makipagsayaw na naman sa isa pang araw na ang isa nilang paa para nang nasa hukay. Ibig sabihin kasi, tuloy ang daloy ng hangin sa subo-subo nilang hose para makahinga sila sa ilalim ng dagat. Upang manguha ng klase ng kabibe na siya nilang pinagkukunan ng kanilang pang-araw-araw, scallops. Sa bawat scallops na kinakain sa kainan, sa likod nito buhay din ang kapalit. Isa sa nakilala ng aming team na busero, graduate ng kolehiyo. Bakit kahit siya'y nakapagtapos, sumisisid pa rin siya sa pagitan ng buhay at kamatayan? Ang pang-akit ng Gigantes Island sa mga turista, hindi lang ang ganda ng kanilang likas yaman, pati na ang napakarami kaya napakamura ring scallops. Mahal ito sa ibang mga lugar, pero dito, kada piraso pumapatak ng 2 piso lang. Ang panghuhuli at pagbebenta ng scallops, pangunahing kabuhayan ng mga tiga-barangay Asluman. Ang scallops pinapalinis sa mga tinatawag nilang nagtatala o nagtitilang, katulad ng 15 anyos na si Shakira. Pupupukin po to. Kunin po to yung kabila. Lilinisan na to po ito. Ito na po yung kalabasan. Malinis. Sa kanilang mga kalsada, pati na sa dalampasigan, nagkalat ang mga shell. Mas well-known kasi yung Gigantes na scallop country. Part na po yun ng ano nila, ng culture nila. Isa sa mga umaasa sa biyayang ito ng dagat, ang 25 anyos na busero, si Robert. Sa hirap ng buhay, kailangan mo talagang makipagsapalaran. Alas 4 pa lang ng madaling araw, gumagayak na si Robert para pumalaot. Luluto ako ng tuyo, kaya magpapalaot ang asawa ko at anak. Kasama niyang maglalayag ang kabarangay niyang si RG, 42 anyos. Hirap maglakad pag umaga kasi nanginginig yung paa ko.
Medyo malakas ngayon ang alon ngayong umaga. Makalipas ang mahigit 1 oras na paglalayag, narating na nila ang bahaging ito ng Visayan Sea. Then i-set up natin yung air compressor. Itong lining na po to, dito po kumukuha ng supply yung hose namin papunta doon sa tangke. So kailangan talaga na ilaglag ito sa tubig para malamigan siya. Hindi pwede na mainit ito kasi dito kadalasan sumasabog yung hose namin. Tapos ito, dalawa na, ito na to yung magbibigay ng supply sa mga busero or divers. Dito nakasalalay ang kanilang buhay. Dito po kami huminga sa hose na to. So ito din po yung pabigat namin. Itinatali namin sa hose para hindi po kami mawala sa hose na to. Tinatawag namin to is tingga po para hindi kami lumutang. Ito po yung lagayan namin sa ilalim ng dagat pag nangunguha kami ng scallops. Medyo inalat nga lang siya sa kanilang unang sisid. Wala pong scallop dito or kabatuan po sa ilalim. Nililipat tayo sa katabi nitong spot. Kadalasan po nasisisid namin 18 to 20 meters. Mga nasa 4 na palapag ng bahay, tiwala na talaga sa taas. Isa-isa po yan kinukuha. Tsagaan sa pagdampot. Tumatagal po kami minsan sa 2 to 3 hours to 4 hours. Madami nga sana yung kuha naming scallop. 18 anyos lang daw si Robert nung nagsimulang maging busero. Yung nanay at tatay ko po ay ganito po yung trabaho. Dito po ako napaaral ng mga magulang ko. Sinubukan naman daw niyang kumawala sa kinalakhan niyang mundo. Nag-aral siya at kumuha ng kursong Bachelor of Science in Industrial Technology para sa pangarap niyang makasampa sana ng barko. Kailangan namin sumama sa laot at manisid ng scallops, pangdagdag tuition, pangdagdag allowance. Sobrang hirap po sa. Okay lang ba? Kasi maliban sa mahirap na nga yung pag-aaral tapos dagdagan pa ng sobrang napakahirap ng trabaho namin. Nagbunga naman daw ang kanyang sakripisyo. Taong 2023, graduate si Robert. Pero dahil hindi pa niya naipasa ang kanyang board exam, naghanap muna siya ng ibang pagkakakitaan. Convenience store sa city po. Sahod ko po 40 per day po, sir. Sobrang mahal ng boarding house. Nantry ko din pong mag-apply sa government. Pero bumagsak ako. Para sa akin, wala na bang chance? Kaya ang natirang pinakamagandang oportunidad daw sa kanya, ang pagpalaot pa rin. Hindi nga lang bilang seaman, kundi bilang busero pa rin. Nanginayang ako na nakapagtapos ako ng college tapos nandito pa rin ako sa ganitong trabaho. Ang mga nakuhang scallops ni Robert, inilagay niya sa dala niyang sibot. Habang si RG naman may sariling diskarte. Magalang kamay ang pa ko, kamay lang ginagamit ko. Gumawa ng tikab, ganang ganyan. Para lang makakuha ng pangbinta. Kapag nasa ilalim ng dagat, walang ibang naririnig ang mga busero, kundi ang tunog ng kompresor. Hanggat dinig nila ito, kampante silang hindi sila malalagutan
ng hininga. Maingat na nagbabantay sa taas ng bangka ang lineman dahil sa oras na mamatay ang makina ng kompresor, kakapusin ng hininga ang mga nasa ilalim. Nakasalala yung buhay ko sa hose na kinakagat. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pagsisid, Kuya! Anyari? nangyari ang isa sa kanilang pinakakinatatakutan. Kaya si RG agad na umahon. Ayaw na niya kasing maulit ang trahedyang naging dahilan ng kanyang pagkaparalisa. Naranasan ko na nung namatay ng makina tapos nawalan yun ng hangin. 16 anyos lang daw si RG nung nagsimula siyang maging bosero. Ito lang ang hanap buhay dito sa amin na mabigay ng mga magulang namin. Kung hindi ka makapagtapos sa pag-aaral, wala ka. Sisid ka lang. Habang sumisisid si RG para manguha ng scallops, na-disgrasya ako. Hindi na ako nakaahon ng maayos. Hindi ko na magalaw yung buong katawan. Hindi na ako makahinga. Tinulungan na ako dito sa amin. Hindi na ako makagalaw, muntik na ako mamatay. Lumipis to dahil na-disable ako sa pagsisid ko sa dagat. Hindi dati to gumagalaw, ngayon minamasahe ko na lang. dahil sa aksidenteng yon, si RG tuluyang naparalisa dahil sa tinatawag na decompression sickness o BENS. Pag hindi nagkatungkod, hindi namin ako makawalakad ng malayo. Walang pulaw na ganito mangyari sa akin. Sana hindi ko na lang pinangaharap ang pagsisid. Sana kapag-trabaho po ako na maayos. Namatay ka, wala ka rin. Wala ka makukuha. Kasi yan namang trabaho na walang makukuha ang benepisyo. Pero buwis buhay. Pero kinain lang daw ni RG ang kanyang mga sinabi. Nung inalap na naman kasi ang buhay niya sa isla, napilitan siyang balikan ang trabahong muntik nang pumatay sa kanya. Ang buhay na siguro. Wala naman akong pupuntahan. Wala naman akong iba pang kayang matrabaho. Hanggang ngayon, sisit pa din. Pero hindi lahat ng nadidisgrasya sa ilalim ng dagat nabibigyan ng pagkakataon muling makaahon. Ang kapatid ni Apple na si Ronald, dati rin daw busero sa barangay Asluman. Pero nung sumisid daw ito taong 2013, si Ronald nadisgrasya. May nakakita kasi sa kanya, parang nagbalisa na siya. Nabitawan niya na daw yung hose niya. Paralyzed na talaga siya. Kinuha na lang siya ng kasama niya. Ulo lang yung gumagalaw sa kanya, hindi na siya makakain. Makalipas lang ang 2 buwan, tuluyan siyang binawian ng buhay. After mamatay yung kapatid ko, tumigil yung papa at saka kuya ko sa pagsisid. Mura-mura yung scallop dito, yung puhunan nila dito, kapalit naman yung buhay nila dito. It's life-threatening. Wala kang filtration. Hindi natin alam, baka mamaya yung compressor or yung hangin na ini-inhale natin, meron siyang carbon monoxide. It can lead to unconsciousness underwater. Kung maputol yung hose, kung masira yung compressor sa surface, maaari siyang mag-lead into drowning. Samantala, makalipas ang ilang oras na pagsisid sa ilalim ng dagat, napuno ni na Robert at RG ang dala nilang sibot.
Kaya hinatak na nila ang hose. Hudyat ito sa lineman na nakaabang sa bangka na ibaba na ang ayrihan o container na siya nilang pagtatalian ng sibot. May tubig pa siya na laman. Tinatanggal namin yung tubig sa loob sa pamamagitan ng hose na pinapasok namin din sa container. Tapos binubugaan po siya ng hangin. Kuhusa lang po siya ng Pero bago tuluyang umahon, kailangan muna nilang mag-decompress para hindi sila magka-bends o decompression sickness. Dahan-dahan lang dapat ang kanilang pag-ahon. Merong nagfo-form ng mga nitrogen bubbles in our body. Maaari siyang tumama sa spinal cord natin, which can lead to paralyzation. Pagkaahon mo na, dyan mo na maramdaman yung pangingirot sa tuhod, dito sa banda ng siko mo. Minsan, kinakabahan ka na. May 3 oras sa ilalim ng dagat, ganito lang yung nakuha namin. Sa tansya ko lang, sa mga nakuha namin, nasa 40 to 50 kilos po. Ang pangamba ni na Robert, baka hindi rin daw kalakihan ang kanilang kikitain sa araw na ito. Dahil sa napakamahal na presyo ng krudo ngayon, na siya rin nilang gamit para mapaandar ang bangka at kompresor. Yung presyo ng isang container nasa 2,000. Dati nasa 1,400 lang po yan. Kanino yan? Ganyan, pili ka kalista. 44 kilos lahat times 40, 1,760. Bali, 4 po kami ang mag-ahati-hati nito. 440 po sa aming mag-isa bawat isa. Pambili ng bigas at saka ulam kaysa wala naman makita. Ang pagkuha, buwis buhay, pero mura lang bilihan nila dito sa amin. Pero pag sa iba na, mahal na ang presyo nila. Dapat pantay-pantay din dahil buwis buhay ang gamit namin dito. Sila maayos pakita nila. Para na rin po na matulungan ko din yung mga kapatid ko kasi pag tumigil ako na sa pagsisid, maapektuhan po yung pag-aaral nila. Dito sa probinsya namin, sir, kaunti lang po yung job opportunity. Consider natin po yung tourism value po ng Carles. May mga job opportunities naman talaga. Sila naka-daily wage, fix yung income, pero sa scallops po minsan may jackpot eh. Yung isang papalaot lang nila 1 week worth of sahod na. Matagal nang bawal ang pagsisid gamit ang kompresor. Pero dito pa rin umaasa ang maraming mangingisda. May nagturo naman po sa amin ng proper way sa paggamit ng tangke. Kaso nga lang, sobrang mahal po, 70 to 80,000. Hindi namin kaya. Pagdating sa usapin ng health, kailangan talaga siyang pagbawal. Kung ang kailangan talaga ay yung mga oxygen tank na talagang safe, isubsidyo ito ng gobyerno. Aware po yung LGU namin na marami po talagang gumagawa. Niluluwagan na lang natin yung implementation po talaga. Sa batas talaga hindi sila exempted. Naging makatao na lang po tayo. Ang long-term plan po ng LGU is to provide them with proper gear. Medyo kung may kamahalan, medyo suntok sa buwan yung dream naman. Pumapasok din sa isip ko na parang gusto ko nang tumigil. Kaso nga lang, wala din trabaho na papasukan. Kaya laban na lang talaga. Sa ilalim ng karagatan, mas malakas ang tawag ng kalam ng sikmura kesa bulong ni kamatayan. Kaya hanggat walang ibang pagpipilian, ang marami nating mga mangingisda tuloy sa pagsisid kahit ang kapalit buhay. Si Meme Girl ng Laguna at si Beauty and the Bay ng Pangasinan. Pero huyo na raw ngayon sa kanilang mga basher dahil sila'y nag-glow up! Sa mga babad na sa social media noon pang nakaraang dekada, sa malamang pamilyar sa inyo ang babaeng ito. Ang kanyang mukha kasi naging laman ng samot-saring memes. Kaya binansagan siya noong Meme Girl. Pero sa lahat ng mga banat sa kanya online, ang pinakamasakit na siguro ang kumalat na balita na siya'y patay na. Hinanap siya noon ng aming team at natuntun nila siya sa Pateros dito sa Metro Manila
na buhay ang nooy 19 anyos na si Mariel. Opo, ako po to kasi alam ko talaga tong picture na to. Ikaw na ikaw. Opo. Taong 2010 pa raw nang nakunan sa Quezon City ang picture niya na nag-viral. When someone uploaded yung isa sa friend ko, sa akin, wala lang yon. Hanggang sa naging viral na nga siya, hinayaan ko lang. Hindi niya inakala na ang stolen shot niyang yon nanganak na nga ng iba't ibang reaksyon, komento, pati na fake news. Yung below the belt, sinasabi nga na yung meme girl na yon is patay na. Patay na pala ako, di ko alam. Iniwasan daw niya noong ma-stress, lalo't malapit na siya noong maging ina. Bakit daw siya papaapekto sa mga panlalait sa kanya sa eskwelahan? Gayong isa siyang consistent honor student. Pag nila i-judge yung tao based doon sa nakita nila, lalo na kung hindi nila kilala. What if namatay na nga talaga yung tao dahil doon sa ginawa nila? Makalipas ang mahigit isang dekada, ang kwento ni Mariel muling gumawa ng ingay nang ipinost ulit ang kanyang kwento. Hanggang may isang nag-post online at inako na siya raw si meme girl. Siya na yun! I am Mariel Ann Villegas, also known as the Meme Girl. Dito sa Santa Rosa sa Laguna, nakatira na ngayon si Mariel. Gulat, mga friends ko, sinend nila sa akin yung mga links. Nag-gain na naman siya ng traction. Sabi nila nag-glow up, iba na yung itsura. Talaga ba? Feeling ko lumaki lang ako. Mula raw nang itampok dito sa KMJS ang kanyang istorya. Hindi lang daw followers niya ang tumaas, pati na rin ang kumpiyansa sa kanyang sarili. Ito ang kabog na comeback. Comeback to the young and beautiful you. Yung support to fight bullying, they are sharing their life stories as well. Pero naging malupit pa rin daw sa kanya ang tadhana. Ang dati kasi niyang nobyo, di umano, minaltrato si Mariel. Talagang may bugbog, nauuntog sa pader, natutulak sa hagdan. So, naging insecure ako sa sarili ko kasi I felt like I am not worthy of love. I felt like hindi ako katanggap-tanggap. Ang gusto ko lang naman ay mahalin. I decided to end the relationship. After that, I focus on myself. Talagang hinanap ko yung sarili ko. Yung tema ng buhay ko noon is nagmahal, nasaktan, minahal ang sarili, tapos nagpaganda. Taong 2018, binuksan muli ni Mariel ang kanyang puso. Nag-install siya ng dating app hanggang nakilala niya si Ash. Napa-swipe right po ako sa kanya. Hindi ko po akalain na yung dati ko pong ginagawang profile picture sa games is nakilala ko at naging partner ko. Isang araw na di handa, naglaro ang tadhana. Nang ika'y makita, mata natin ay nagtugma. Puso kong may kulang, napuno na lang bigla. Bakit kaya pag-ibig na kaya? 8 taon na silang nagsasama ngayon. Biniyayaan din sila ng anak. Pinagsasabay ngayon ni Mariel ang pagtatrabaho bilang work-from-home VA o virtual assistant at pag-aalaga sa dalawa niyang mga anak. Siya ay isang superwoman. Sa lahat po ng needs na meron sa family namin ngayon is napupunan niya. Currently, Bagamat kontento na ngayon sa kanyang buhay at trabaho si Mariel, hindi pa rin daw niya nalilimutan ang kanyang childhood dream. yung dream job ko nung bata pa ako is to become a news reporter. Yung mga favorite ko na reporter is first, of course, Miss Jessica. Para masubok ang reporting skills ni Mariel, nitong Biyernes, pinaluwas namin siya. Magandang gabi, mga kapuso. Ako si Mariel Ann Villegas at narito ang mga may init na balita sa oras na ito. Ang hindi niya alam, nandun ako mismo sa studio. Pinapanood at pinapakinggan siya. Hi, Mariel! Surprise! Oh, kamusta ka na? Okay lang po. Nagtataasan po yung palagi po. Umiiyak siya. Pakalmahin muna natin si Mariel. Umiiyak siya. Kalma lang. Frustrated ka palang maging journalist. Opo, nung bata ako, yun talaga po ang aking ultimate dream. O, hindi pa masyadong huli ang lahat. Pwede pa humabol. Okay naman pagbabasa mo ah. Ay, thank you po. Salamat Diba? po. Ano masasabi mo dati?
ginagawa kang meme. Kung ano man po yung mga negative na nasasabi ng tao dun sa picture ko, I don't care anymore. O sabihin mo, huyu. Huyo kayo sa akin. Dream come true. Sobrang thankful ako for the program kasi natupad ko yung isa sa mga pangarap ko. KMJS na yan! Yay! Isa pa sa nagbigay ng good vibes na istorya ng KMJS sa nakalipas na mga taon ang binansagan ng netizens na Beauty and the Bay. Litrato ng babae na isinayaw ng campus heartthrob sa kanilang prom night. February 14, 2018, Valentine's Day. Saktong petsa rin ng huling prom ng campus heartthrob na si Chris. Naisayaw na niya ang 10 sa kanyang mga kaibigang babae. Pero nung tumugtog na ang huling kanta, lahat nagulat nung nilapitan ni Chris ang nais niya palang maka-last dance. Isang araw na di handa, naglaro ang tadhana. I saw this girl sitting away from the dance floor where everyone else has been dancing and laughing and breathing heavily. I knew for a fact that there's a problem, and I also knew that I am meant to do something. Achiever, ang outgoing grade 12 student na si Chris. Consistent top student, editor-in-chief din ng kanilang campus paper at president pa ng kanilang student council. Pero nitong mga nakaraang buwan, may nakakuha ng kanyang atensyon ang tahimik at mapag-isang si Lorraine. Puso kong may kulang, napuno na lang bigla. Bakit kaya pag-ibig na kaya? Pagdadaan po ako, nag-hi po ako sa kanya, tapos nakikipagbiruan po ng konti. Lagi po ako pinapansin na yung pinagtatawanan. Hindi ko pa po sila pinapansin kasi po baka lalaki rin po yung away. Sa totoo lang daw, napilitan lang umattend ng prom noon si Lorraine. Kaya ayoko po pumunta kasi tamad po. Kasi wala pong yung suot na damit. Kaya nung mismong prom, mas pinili na lang daw niyang maupo sa isang sulok. Feeling ko wala pong sasayaw sa akin. Kahit isa. Ang hindi niya alam, may nais palang siya ang maka-last dance. Walang iba, kundi ang campus heartthrob na si Chris. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba magbabalik ngiti sa aking mga mata? Si Mr. Right ka ba? Makalipas ang halos isang dekada, kamusta na nga ba sila? Dito sa bayan ng Mangaldan sa Pangasinan, nakatira ngayon si Lorraine, ang dating mahiyain. Ngayon, nag-glow up! Nung after na-featured sa KMJS, may confident na po. Natuto po ako mag-ayos ng sarili. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Lorraine. Pagka-graduate ng grade 12, namasukan siya sa isang karinderya. Tagahugas, masaya po ako doon kasi nakapag-work po ako sa dami po nangyari sa buhay ko. Hindi ko po nakakalimutan si Tutor. Samantala, ang ating Mr. Right, si Chris, isa na ngayong CPA o Certified Public Accountant sa siyudad ng Dagupan. Pagkatapos ko pong graduate, nag-take po ako ng master. Kaka-graduate ko po this January 2026 sa awa ng Diyos. Ngunit si Chris, sinubok ng panahon nung nagkasakit ang kanyang ama. Biggest reason ko po talaga kung bakit po ako nagpupursige yung nanay at tatay ko kasi gusto ko po silang mabigyan ng magandang buhay. Matagal na raw silang hindi nagkikita ni Lorraine. Actually, naging inspiration ko din po si Lorraine nung college. Wala na pong communicate. Gusto ko po ulit siya magkita para umustahin lang po. Bakit hindi natin subukang pagtagpuin uli sila? For old time's sake. Habang naglilibot si Lorraine, hindi niya alam na may naghihintay pala sa kanyang sorpresa.
Ay. Takot. Basta ka na eh. Okay na. Okay naman. Nabigla ako sa'yo. Hindi mo alam na, ano, na... Sabi kasi ni Mama, ano, busy ka sa work, ano. Oo, sabi nila sa'yo, kaya hindi kayo. Si Chris may dala pang regalo para kay Lorraine. Oo. Just be yourself. Let people see the real. I'm perfect, quirky, weird, beautiful, magical person that you are. Yun nga, tanong ko, bakit sinayaw mo ko nung Yes From? Deserve ng bawat girl na masayaw. Don't ever feel na ano, na hindi ka worth it. Kailangan mong ilagay sa puso mo lagi na you're worth as much as everyone else in this world. Kahit na malabo, di alam sa tutungo. Pero di pagkakaitiniling ng puso ko. Natagal na rin naghihintay, tumibok ang puso ko. O sana nga si Mr. Right ka na. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba icing sa ibabaw ng cupcake ko? Sana ano, sana mas maging close pa tayo this time around. Ikaw nga ba magbabalik ngiti sa aking mga mata? Si Mr. Right ka ba? Sa mga humopya dyan na sila ang nagkatuluyan, huwag daw mag-alala para kay Lorraine dahil nakatagpo na rin siya ng lalaking magmamahal sa kanya ng buong buo sa katauhan ng kanyang boyfriend na si Norman. Nakilala ko po sa dating sa Apples. Nagandaan po ako sa picture niya po. Pumunta po ako doon sa bahay nila. Nagdala pa po ng bulaklak at saka tsokolate po. Kala ko suplado po siya, sir. Nung nakilala ko siya, ang totoong ugali niya po, sir. Mabait po siya. Siya po yung pinakamukha na wala pong katulad po, sir. Para sa akin. Uy. Hindi ko mapigilan ang aking nadarama. Pag ika'y kasama, ang pangit ay gumaganda. Sabi nga nila kung tunay na ang pagsinta, wala pelikula, happy ending pa. Gayunman, ipinagtapat ni Lorraine kay Norman na meron siyang anak sa pagkadalaga. Tanggap ko po yung anak ni Lorraine kasi po, mahal din po ako sa mga bata eh. Ngayon, mag-iisang taon na silang masayang nagsasama. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Si Mr. Right ba ba? Salamat dahil dumating ka sa buhay namin ng anak ko. Tapos piyaga ko yung anak ko. Iiwan. May isang nilalang na para lang sa'yo. Minsan silang pinagtawanan, pinagkatuwaan. Pero ang mga masasakit na puna at salita, ginawa nilang sandata para ipakitang hindi ang nakikita sa panlabas ang mahalaga, kundi ang tunay na nilalaman ng iyong puso. Sa mundong mapanakit, sa huli, maghahari pa rin ang kabutihan at pag-ibig. Mr. Right ba ba? Mr. Right ka ba? Mr. Right ka ba? May 100 mga teacher ngayon lubog sa utang sa lending companies. Isang sulat ang dumating kamakailan sa aming programa. Hindi reklamo, kundi panawagan mula sa mga teacher na araw-araw nagtuturo pero umuuwi nang wala nang natitira sa kanilang sahod. We are writing to you with tears in our eyes and a desperate plea for help. We are public school teachers suffering from total garnishment imposed by lending companies. Ang pera kasing kanilang pinagpaguran, lahat na pupunta lang pambayad utang.
Nang dahil kasi sa kanilang salary loan na pinatungan ng napakalaking interes, dagdag pa na isinanla o iprinenda nila ang kanilang ATM cards, sina ma'am tuluyan ng nabaon sa utang. Hindi naman po kami magigipit kung hindi nila kinuha lahat. Talagang baon na po kami. Iniisip ko po talaga kung paano ko survive kasi wala na po talaga. Kahit pamasahe po pag pumapasok, naghahagilap po ako kung saan ako makakahirap. Sila ang nagtuturo sa ating mga kabataan kung paano mangarap, kung paano umangat. Pero sa sarili nilang buhay, unti-unti na pala silang inilulubog ng utang. Kailangan nang magturo, kailangan nang maging okay. Kahit may dinadala kang problema pagharap mo sa mga estudyante mo. Meron na daw pong nagpakamatay? Namatay ma'am dahil sa depresyon. Ang mga teacher na namumroblema sa kanilang lumulobong mga loan, bumuo ng grupo. Meron na sila ngayong mahigit 50 miyembro at ang ilan sa kanila naglakas loob na magpa-interview para bigyang mukha ang nagpapahirap sa maraming public school teachers ngayon. Ang nagpadala ng mensahe sa aming programa, ang single mother mula Dasmariñas City sa Cavite, ang makabansa teacher na si Ma'am Macy. Ma'am Macy, nakailang cycle po kayo ba ng utang? Nagsimula po yung utang na yan ay 2005 kasi po nung panahon na po na yun, yung asawa ko po kasi on and off din ang trabaho niya. Magkano yung initial na inutang niyo? 40,000. So nagsimula kayo sa 40, 40,000 na opo, utang. tapos 60,000. Gaya raw ng maraming public school teachers nang nagipit noon si Ma'am Macy, sa salary loan din siya kumapit. Ang siste sa ganitong pautang, matik na kinakaltas ng mga PLI o Private Lending Institution ang bayad ni na ma'am mula sa kanilang sweldo o yung tinatawag na salary deduction. May mga accredited daw na PLI ang Department of Education o DepEd, pero si Ma'am Macy sa isang non-accredited na PLI lumapit. Mas madali raw kasing ma-approve ang loan doon. Mas kaunti rin ang hinihinging requirements. Sa kanila po yung mas madali kami nakakuha pag emergency. Yung mga loan po namin sa bangko na kinakaltas ng DepEd, may ano po na hindi muna agad kami makapag-renew. Dahil nakailang loan daw si Ma'am Macy at hindi niya nabayaran ng buo ang kanyang utang, lumobo ito sa interes at penalties. Lumalaki ang computation sa kanila. Gawa nga po na malaki po yung kanilang tubo. Kaya taong 2018, napilitan siyang mag-loan ulit at ang kanyang inutang, 195,000 pesos. 3.5% ang interest nito kada buwan at kailangan niya itong bayaran sa loob ng 3 taon. Kinailangan din niyang isanla o iprenda ang kanyang ATM card sa inutangan niyang PLI. Pero laking gulat na lang daw niya nung natanggap na ang perang kanyang inutang. Yung pong loan ko na yun na 195,000 ay hindi ko naman po nakuha ng buo. Pero ang binigay nila sa inyo ay? 18,000 lang po nung pinarenew nila sa akin para nga daw po pambayad sa previous na utang. Yung utang ko po na yan, na 195,000 po. May mga naibayad na rin po ko dyan, ma'am. Kung susumahin mo nga po, ay halos bayad na po ko sa principal na pagkakautang. Kaya lang po, nung dumating po yung pandemic, 2 years po akong almost hindi nakakapagbayad naman po, nakakapagsulong. Pero hindi dun sa eksaktong hinihinging halaga nila sa akin every month. Namatay po yung asawa ko na ako lang po talaga yung mag-isang nagtataguyod sa 5 anak ko. Tapos ayun po, hindi na po nakapagulo kasi kailangan ko po syempre unahin muna yung pagkain ng mga anak ko. Pero pag kwinenta nyo ho, since 2005, lahat po nang naibayad nyo, mga magkano na ho? Siguro ma'am, nasa 200 or 300 kasi may mga resibo naman po ako dyan, ma'am. So dapat bayad na ho kayo? Opo. Ganun ho sa estimate nyo? Tama ho ba? Opo. Kaya lang po kasi ang inilalaban din po ng lending, kailangan daw po din nilang makuha yung penalty, tapos yung interest. Pero dahil din doon, hindi kayo makawala. Opo. Ayun na po, nagbigay na po sila ng demand letter sa akin. Tapos hanggang sunod na, writ of execution na. Kasi wala na nga daw po ako naibayad. Pero kung tutuusin, bayad na po ako eh. Tapos ibinalik ko po nila sa 418,000. Kasama na po doon yung 42,000 cost of suit sa small claims daw po. Dahil dinimanda kayo, pati yung cost ng pagdemanda nila sa inyo. Sa akin po nila pinabayaran. Kinarga sa inyo. Tapos ang nangyari nga po dun sa court, doon na nga lang po niya ako pinapirma sa labas ng isa pang joint agreement. Kasi syempre po teacher po kami, ayaw po namin ng kahihiyan. Kaya kung ano-ano po yung mga pinapirmahan sa amin, sige lang kami. Dahil wala na siyang sinisweldo halos, problemado si Ma'am Macy.
kung saan huhugot ng pang-araw-araw niyang gastos. Yung mga pumapasok po na bonus sa sahod namin, hindi na po namin nakukuha. Yung current balance po, tsaka available balance is 0 na po talaga siya. Minsan may mga times na lumalagpas din sa pagkain. Minsan hapon na rin nakakakain. Pero okay lang po kasi sabi ko, God will provide pa rin. Pag kami na lang mag-iina, doon na lang po ako umiiyak. Tapos sa punas luwa, kinabukasan, okay ulit. Kasi kailangan nang magturo, kailangan nang maging okay. Ang buwanang sahod ng isang Teacher 1 o yung starting position ng isang licensed professional teacher sa mga pampublikong paaralan, salary grade 11 o nasa 31,000 pesos. Maari lang itong tumaas kapag ang teacher na promote. Pero kahit meron na raw tinatawag na Expanded Career Progression System ang DepEd, matagal pa rin daw bago makamit ang pinaka-inaasam-asam na promotion. Ang kindergarten teacher na si Ma'am Cristina, halos 12 taon nang nagtuturo, pero teacher 3 pa rin. Ang kanyang sweldo, salary grade 13 o 38,100 pesos kada buwan ang sweldo. Hindi raw ito sapat sa pangangailangan nilang mag-anak. Ma'am Cristina, kayo po, paano ho naman nagsimula tong problema niyo, ma'am? Nagkasakit po yung mister ko, diabetic po kasi siya. 2023, hospital po siya twice. Talagang hirap na hirap po ako nun kung saan kukuha. Yung gamot niya, bali lahat-lahat, nasa 1.5 po yun sa isang araw. Magkano po ang nautang niyo sa lahat-lahat po? 130 po ang nakuha ko doon. 2024 po yun, nakakahulog naman po ako. Bukod pa kasi doon, may mga utang din ako sa labas. Hindi ko na po alam kung paano ko hahatiin yung hanggang sa pumapalya na po ako ng hulog. Nag-hearing po kami, nagkaroon kami ng compromise na magbabayad po ako ng na hindi ko na rin po nahuhulugan. Ang 130,000 pesos na iniloan ni Ma'am Cristina lumobo ng mahigit 350,000 pesos dahil lang sa interes at penalty. So ano hong ginagawa ng lending company sa inyo ngayon? Ngayon po, Dahil yun po sa sitwasyon niyo. Nag-garnish po ang aking account. So wala po akong nakukuhang sahod kahit piso. Pati po yung aming mga benefits, pati yung 13 month, wala po talaga. Kaya nung nakarampas ko, wala po talaga kami handa. Kahit ng bagong taon, wala po. Allowed ho ba yung ganyang sistema na parang, di ba ho ba yung bank account nyo, sa inyo yun eh. Well, may court order, pero ganun ho ba kondisyon nung pinirmahan niyo po yung mga loan? Through court order din po yung pag-freeze ng mga accounts. Sila hindi sila freeze. Garnish talaga. Garnish. Lahat po talaga. Legal yun kasi merong court. Ang lupit pala, no? Wala po akong alam na may ganun eh. Lahat wala rin kayo nakukuha. Pumapasok po kami, wala sa ako. Hindi pa kayo quits sa dami ho nag-garnish sa inyo? Ano po 351,000 na po ang pinapabayad sa akin. Paano nga ho kayo makakawala sa utang niyan? Makikita naman nila yung track record ninyo na hindi nyo kayang bayaran. Ba't walang consideration? Through Messenger, nakakausap din po namin ang manager. Na ano sabi ho nila? Pinapakiusapan. Wala po talaga. Hindi raw po pwede. Hindi daw po namin inayos yun. Kinailangan pa rin ni Ma'am Cristina na magsanla ng kanyang cellphone, laptop at motorsiklo. Dagdag pa sa alalahanin niya ngayon ang nakakapanyang bukol sa kanyang dibdib. Baon na po kami. Isa pa po yung medyo may problema pa ako sa health ko. Kasi talaga stress na po ako. Iniisip ko po talaga kung paano ko isusurvive. Kasi wala na po talaga. Sino po ang ayaw na hindi magbayad? Pero sana naman yung makatao na bigyan nila ng paano kung yung teacher na yun ay alam niyo po yun, bumigay na po. Sa tingin ba nila may makukuha sila? Bigyan nila kami ng karapatan na mabuhay naman. Maski pa paano. Grade 1 teacher, si Ma'am Hilda. Magtatatlong dekada na siya na guro. At katulad ng iba, madalas ding nagigipit. Nakapag-loan po ako sa isang lending. Ang una po, yung mga term lang po doon is 1 year, 2 years. Hanggang lumaki na raw ng husto ang kanyang loan at mas malaki na rin ang kinakaltas sa kanyang sweldo kesa sa napupunta sa kanya.
nasa 10 or 14K ang magiging monthly. Ang sahod ko lang po is 5K. Kaya nag-deficit po ng nag-deficit. Sinabi ko na po dun sa lender, pwede po sana 3K na lang yung ibabayad ko. Ayaw niya pumayag. Magkano po nautang nyo lahat? 75 lang po yung nag-start. Tapos naging 200 plus. Hindi, yun lang po yung nakuha nyo, Opo, 75,000. Bali, ang nangyayari ho sa inyo, dahil hindi kayo nakabayad dun sa una nyong inutangan, nangutang kayo sa iba pang lending company para mabayaran nyo, kaso hindi nyo rin Hindi ko rin nabayaran yung ano. So, dalawa na ngayon pinagkakautangan nyo, tas ngayon pangatlo pa. Opo. Tama ho ba? Ito na po yung latest. Si Ma'am Chona, hindi naman daw nag-loan, kundi pumayag lang na maging co-maker o guarantor para sa isang guro na nagipit at kinailangan niyang tulungan. So, nung last November 2025, so nag-expect po ako na makukuha ko yung mga bonuses ko, yung mga allowances. Then, pagtingin ko sa aking ATM account, wala na, hindi ko na siya makita. So, sabi ko, saan napunta? Naka-hold lang doon sa account. So, Bakit daw po naka-hold? Kasi nga po, nabigyan na po ng court order yung borrower. So, bali, parang pati kami na co-maker, kasama rin po doon. Naalala nyo ba kung kasama yun sa mga pinirmahan nyo po? Na mga papeles? Kung may ganong kondisyon? Hindi ko lang Hindi nyo na po maalala. Kasi minsan, sa sobrang kapal, kahit anong basa mo, kahit anong pag-iintindi mo talaga, minsan hindi pumapasok, hindi mo maunawaan. Kasi ang pagkakalam ko sa borrower namin, parang nag-retire na rin po siya. Sabi ko, ano po yung nangyari doon sa retirement? Sabi po niya, naka-hold din daw, nag-garnish down daw po kasi mayroon din daw po siyang kinukumekiran. Paano kayo ngayon, ma'am? Yun nga po, ma'am, ang problema ko po kasi simula nung November until now, kahit pamasahe po pag pumapasok, naghahagilap po ako kung saan ako makakera. Tulad ngayon, yung anak ko nangungulit sa akin kasi mag-review siya. So, kailangan niya ng pambayad. Wala man ko maibigay. Minsan yung katabi naming tindahan, mangungutang ako ng bigas. Ang masaklap po sa kaso ninyo, hindi ho kayo yung nangutang pero kayo yung naipit. Masakit po. Saka mahirap po yung pang-araw-araw na pinagdadaanan na sana na lang ako na lang ang nangutang at napakinabangan ko at ang aking mga pamilya. Sa pagkakaalam ng mga guro, meron ng isa sa kanila na hindi nakayanan ng problema. May isa po ding teacher doon sa Isabela ang namatay, ma'am, dahil sa depresyon, dahil nag-garnish din po yung kanyang account. Nagpakamatay daw po? Yes, ma'am. Hindi niya nakinaya? 3 pong anak yung naiwan sa kanya. Sa tala ng Alliance of Concerned Teachers, tinatayang 75% na mga public school teachers ang baon ngayon sa utang. Kung kukwentahin kung magkano lahat ang kanilang mga nautang mula sa lending companies at pati na sa ahensya ng gobyerno, 319 billion pesos. Ganyan kagipit ang ating mga guro. Nakapanayam ko rin si Teacher Benjo, ang pinuno ng Teachers Dignity Coalition na siyang tumutulong ngayon sa grupo ni na Ma'am Macy. Alam niyo po yung ganitong sitwasyon? Yes, ma'am. Na-encounter namin ito ng maraming pagkakataon po. No? Sa 20 years na existence namin, napakarami na po nito. Hindi lamang po garnishment ang nagiging burden ng mga teachers sa mga nangungutang. Iba po dyan ay sinuspend pa ng PRC. No, dahil yung mga lending companies po, dinatala nila sa PRC yung case at kinakasuhan yung ating mga teacher ng dishonesty. May mga ganyan pang kaso? Opo, at pinapatulan naman ito ng PRC. No? At yung mga teacher ay sinuspend. So nawawala sila, let's say, ng 3 buwan na pagtuturo. So wala, lalo sinasahod. Ano sa tingin yung problema? Private lending institutions. Tinitignan nila yung vulnerable doon sa mga eskwela tapos mag-offer ng loan. Pumapasok sila sa school, ibig sabihin bakit ito pinapayagan? Yan yung una na gusto po namin makita ng ating DepEd. Padalawa, meron pong policy yung DepEd na pwede silang pumasok doon sa DepEd mismo, doon sa aming payroll. Legal ho ba yung pagsanla ng ATM? In fact, may accountability po yung both yung lender at saka yung borrower. Kapag meron po tayong
ganyan, no, na pagsalita. Pero ma'am, kapit sa patalim talaga yung teacher. Kung titingnan natin yung usapin ng relasyon ng bangko tsaka nung holder ng ATM, bawal yon. Dapat ang may hawak lamang ng kanyang ATM ay yung tao. Sa Sanla ATM, parang wala pa siya na particular na batas na doon mismo sa ganong klaseng eskema nakatutok. Kung lumalabas, hindi pa siya rehistrado at hindi siya sumunod talaga, baka maaari pang maging estafa yan o fraud yang pwede ikaso doon sa lending company. Yung entry level po namin, for the longest time, hindi yan tumataas. Kung tumaas man, bariya, no? Compared to other professions, no, in government service. No? Gusto nating tignan din, no? Bakit nababaon sa utang yung mga teacher? Una, yung emergency medical needs niya at ng kanilang ng immediate family. Padalawa po, yung pag-aaral ng mga anak at pag-aaral niya. No? At pangatlo po, yung gusto niyang magkaroon ng sariling bahay. At pang-apat, Ma'am Jessica, nakakadulat po ito, no? Yung kailangan naming gastusin sa aming pagtuturo sa araw-araw ay kinukuha pa namin sa aming sweldo. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang mga private lending institution o PLI na nagpautang kina Ma'am Macy, Cristina, Hilda at Chona. Sinubukan din naming puntahan ang kanilang mga opisina. Pero habang binubuo ang ulat na ito, wala silang tugon o reaksyon. Ano naman yung ibubuelta nyo dun sa lending company? Pag sabihin, nangutang kayo, alam nyo yung mga kondisyon na yan. Tapos ngayon, eto kayo pa ang parang agrabyado. Pihado, ganun po ang mga sasabihin sa inyo. Ano hong gusto niyo sabihin, ma'am? Ang sa akin lang, ma'am, kasi po, ang pinagbasehan namin doon is salary loan, which is salary loan. O bakit dumating sa punto na lahat naman kinuha. Kung yun ay may bibigay sa amin, makakapagbayad po kami. Diba? Kasi hindi naman po kami magigipit kung hindi nila kinuha lahat. Ngayon na kinuha nila lahat, wala na kaming panggastos, mangungutang na kami sa tao. So pagdating ng araw na naningil na yung tao na inutangan namin, wala rin po kaming maibayad. Kaya parang talagang masakit sa ulo. Ang Securities and Exchange Commission na siyang regulatory body para sa mga PLI o lending companies, nag-email ng kanilang tugon. Lending companies are accountable for any conduct that may be considered unfair, deceptive, or abusive. Nakapanayam ko rin ang Undersecretary for Finance ng Department of Education, si Attorney Edson Byron C. Under the APDS, ina-accredit po natin ang mga private lending institutions. So, right now, meron tayong 100 or so na mga private lending institution. Ito po yung, kumbaga, vetted na po sila. Yung interest nila, may cap din. Right now, it's I think 7.5 to around 9.6%. Sana po, ang hinihikayat po natin yung mga guru natin, syempre, to first seek po yung mga accredited PLIs natin. Kasi ito po, na-review natin, may track record na po sila. Right now po yung nakita po natin kanila teacher, hindi po accredited yung mga PLI na yon, yung mga nagpautang sa kanila. So kung hindi po accredited, DepEd is not really a party between the teacher and the PLI. And ang guarantee po kasi supposedly nung APDS and our law itself, dapat may net take home pay po sila na 5,000 pesos. So yung 5,000 pesos na to, dapat hindi po nagagalaw to. So the problem, Yusek, is yung mga hindi accredited yes, na mga po. lending companies. More or less. Like, kinukuha agad sa kanila yung ATM nila, nakasanla. Yes, so anything na pumapasok doon, nakukuha po tuloy ng lending company. Yes po, yun po yung nangyayari. Kasi alam din po ng mga lending institution na yun na paminsan, sagad na po yung net take home pay, no? Meaning 5,000 na lang papasok sa ATM, kukunin nila yun. Hindi po kasi kami party nung sa teachers and nung outside creditor. So, mahirap pong ma-sanction sila. But maybe we can negotiate, pababain yung interest, yung penalties, yung surcharges, or unti-unting mabayaran po. It's also your issue kasi kung problemado yung mga teacher, hindi sila nakakapagturo ng mga bata. Yes, baka mag-absent, paproblemahin nila yung utang, saan sila mangungutang ulit, di ba? We really do not want that po eh. Ang Department of Education ay fully supportive naman po no, sa lahat ng bills na fina-file ng Congress to increase the salary of our teachers. But syempre, we also have to look at the fiscal space, meaning we have roughly around 1 million teachers. So ano po yung implication na when we increase all the
salary, minimum wage ng mga teachers. And then right now, meron din po tayong ECP program. Ang sinabi po ng ating Pangulo at ni Secretary, wala pong teacher na magre-retire as Teacher 1. So ngayon po, ang mga promotions po natin, massive po. So hopefully that would ease a little of their financial difficulty po. Kasi substantial din naman po yung increase pag na-promote sila. 27 years na pa ako sa service. Kaso po, sa ngayon, hindi po kami na sa school kasi tag-isa lang po yung kayang i-promote. Pero naayos na po namin lahat ng aming requirements. Naghihintay na lang po kami. Doon ma'am sa part na po na, opo, nangutang kami, inaamin naman po namin yun. Hindi po namin tinatakasan, hindi po namin tinatanggi ang aming obligasyon. Sa kanila kung meron pa man na dapat bayaran, willing naman po kami. Ang amin lang ma'am, bigyan naman po nila kami kasi ni piso lang, wala na po silang tinira sa amin. Hindi po lahat sa amin ng mga teacher okay ang mga asawa, yung mga trabaho. Paano kami? Single parent, iba, mga asawa, mga walang trabaho. Sana nga yung sinutulong nila Sir Belgio na 15K ay ma-approvean na po. Kasi talagang malaking tulong po sa amin bilang guro. Kasi kami po as teacher, hindi lang naman po talaga yung pagtuturo. Nandun po yung puso namin sa mga bata na talagang makatulong kami. Kasi minsan may mga batang kapos din na kailangan namin pakainin. Hindi rin namin matiis na may estudyante kami na walang baon. Kami, kahit wala, sige, kumuha ka dyan. Kumuha ka ng pagkain sa tray. Kami po ang magbabayad. Sana naman po bigyan nila kami ng awa. Yun nga ho, hindi ko maisip kasi dapat nga ho kayo okay para okay din yung mga bata eh. Kahit hindi po kami okay, basta makita namin yung mga bata. Pumapasok. Para kaming mga artista, nagtuturo po kami. Akala nila okay kami. Hindi namin pwede ipakita hindi kami okay. Pangkaraniwan ng lunod ang ating mga guro sa trabaho, sa sweldong kapos. Kaya marami sa kanila mula noon hanggang ngayon kumakapit sa patalim. Pag nangangailangan, loan dito, loan doon. At sa sistemang pinaiiral ng lending companies, lalo na yung mga hindi accredited ng DepEd. At kapag ang ating mga guro problemado, paano na ang edukasyon? Bangkay ng isang babae sa Zamboanga del Sur, nakuhanan ng video na di umano lumuluha at ang hinala ng kanyang pamilya, meron daw itong gustong ipahiwatig. Hindi lang mga nagluluksa at nakikiramay ang umiiyak sa burol na ito kamakailan sa Labangan, Zamboanga del Sur. Pati ang mismong bangkay kasi na pinaglalamayan, bigla-bigla rin daw lumuha. Nilak ako. Buha talaga yun kasi ang lalaki nagulat ako yung mata niya. Parang namaga. Nilak ako. Nagkagulo na po lahat. Ano ang iniisip nilang dahilan kung bakit ito parang umiiyak? Nilak ako. Siguro di pa daw ready yung kapatid ko. Siguro yung mga luha niya, sir. Humingi talaga siya ng justisya. Crying? Bangkay? Ang pinaglalamayan sa video, si Sweet. Sa unang gabi pa lang ng burol, hindi pa man daw nakakalamay ang kanilang mga kalooban. Sunod nang kumabog ang kanilang dibdib. Si Ram kasi may napansin. Bigla kong napatingin sa kapatid ko po, nagluluha yung mata niya. Nilak ako. Ang luha mo. Hindi naman po yun basbas ng holy water kasi malabo rin po kasi makapasok yung tubig doon. Imposible rin yan sa moist kasi yung kabaong niya hindi nagmo-moist. Ngayon na ako nakakita ng patay na umiiyak. Marami raw naisip na dahilan si Ram kung bakit kahit nasa kabilang buhay na, umiiyak pa rin ang kanyang kapatid. Nung nabubuhay pa po yung kapatid ko po, mukhang bibig niya po talaga yung makumpleto kami. Broken family raw kasi sila. Hindi man perpekto ang kanilang pamilya at nagkanya-kanya na ng landas
pinipilit pa rin naman daw nilang magkaroon ng komunikasyon. Kaya ba, maski na sa kabilang buhay na si Sweet, tila may gusto pa rin itong ipahiwatig? Yung sa kay Bunso, na panaginipan niya, nakita na niya yung ate niya ka-wheelchair tapos humingi ng tulong. Parang may gusto pa siyang paabot kasi siguro ayaw pa niya talagang mamatay. Siguro yung mga luha niya, sir, humingi talaga siya ng justisya. Maayos naman daw noon ang relasyon ni Sweet sa kanyang ina na si Imelda. Pero nagkalamat daw ito taong 2024 nang si Sweet nagdesisyong bumukod at nakipag-live-in sa Lanao del Norte kasama ang partner niyang si Alex, hindi niya tunay na pangalan. Nahayaan na lang po siyang pumunta dun sa sintahan niya kasi feeling ko masaya siya dun. Mula noon, madalang na raw nilang makita si Sweet. Doon ko lang rin nalaman na minsan daw hindi siya pinakakain. Tapos si Selos pag may kausap siyang iba. Hanggang nitong February 11, nabalitaan na lang daw nila na isinugod siya sa ospital. Sumakit daw yung ulo ni Sweet, pati yung likod, kaya pinainom niya siya ng gamot. Pagkatapos daw uminom na Sweet, nag-seizure daw siya. Tumawag si Samram sa akin, nakita ko si Sweet na naka-admit na, naka-oxygen. Sabi ng asawa ko, puntahan ko doon at kunin. May pagbangon sa Marisya, Nang dumating kami sa Malabang, hindi na namin inabutan si Sweet kasi patay na nga siya. Hindi nga talaga namin alam kung anong nangyari. Parang nilason. Kasi bakit naging violet yung mga kuko, yung tainga, yung leeg niya. Wala rin akong magawa kasi wala namang mga ebidensya. At lalo raw lumakas ang kutob ni Imelda na may foul play sa pagkamatay ng kanyang anak. Nang napansin nilang sa kalagitnaan ng burol ni Sweet, bigla itong lumuha. Parang may gusto pa siyang paabot kasi siguro ayaw pa niya talagang mamatay. Yung mga hinanakit sa loob niya. Naihatid na sa huling hantungan si Sweet. Pero hindi pa raw nila tuluyang mailibing sa limot ang kanilang pag-aagam-agam sa tunay na dahilan ng pagkamatay nito. Lalo't ang karelasyon ni Sweet na si Alex, bigla raw naglaho na parang bula. Sabi daw niya sa mga tao na siya daw yung sinisi nila na nawala si Sweet. May foul play nga ba sa pagkamatay ni Sweet? Kaya ba tila may ipinapahiwatig ito? Base sa obserbasyon ko, yung mata niya, may posibilidad talaga na Posible ba talagang lumuha pa rin ang isang bangkay? Alamin natin yan sa ating pagbabalik. Nagkagulo ang mga nagdadalamhati sa burol na ito sa bayan ng Labangan, Zamboanga del Sur, nang ang pinaglalamayang bangkay bigla raw lumuha. Hindi naman po yun basbas ng holy water kasi malabo rin po kasing mabuksan yun, makapasok yung tubig doon. Ang ina ni Sweet na si Imelda, iba ang hinala. Siguro yung mga luha niya, sir. Humingi talaga siya ng justisya. May pagbangon sa Marisya, Parang nilason. Kasi bakit naging violet yung mga kuko, yung tainga, yung leeg niya. At ang pinaghihinalaan niyang may gawa nito sa anak niyang si Sweet, ang dati nitong partner na si Alex, hindi niya tunay na pangalan.
Si Alex, hindi na rin daw sumasagot sa tawag ng mga kaanak. Ikwinento rin daw ni Alex na hirap siya noong isugod si Sweet sa ospital dahil walang makuhang sasakyan kailaliman ng gabi. Sinubukan din ng aming team na tawagan si Alex pero out of coverage na ang kanyang cellphone number. Wala rin sa mga kaanak ni Sweet ang nakakaalam ng address kung saan sila dati nakatira ni Alex. Ayon naman sa isang pulmonologist, ang pag-iba ng kulay ng katawan ni Sweet, senyales daw ng kakulangan ng oxygen sa dugo, kondisyong posibleng idinulot ng malubhang pneumonia. Ang pwedeng mag-cause ng pangingitim, ay mabagbagsak ang oxygen. Maaaring kasi yung pneumonia, lalo na kung dalawang baga ang apektado ng infection. Ang epekto nito sa iba, ang tingin nila violent, tawagin namin cyanosis. Ayon sa medical certificate, pneumonia at status epilepticus, isang malubhang uri ng seizure na tumatagal ng higit sa 5 minuto ang kanyang ikinamatay. Pero paano nga bang ang isang wala ng buhay na videohang parang umiiyak? Base sa obserbasyon ko, ay yung mata niya, may posibilidad talaga na lalabas yung fluid. Normal lang, shock, hindi po yan luha. Yan po is tubig or formalin. Pag hindi siya na-aspirate ng gusto, nagkakaroon ng gases yung tiyan natin. So, yung gas na yon, itutulak niya yon, yung mga liquid. Kung saan yung open, yun yung lalabasan niya. Sa ilong, sa bunganga. Kaya doon siya sa mata, madalas na lumalabas. Sabi ko, parang imposible naman. Luha talaga yun kasi ang lalaki It provides a social copium sa kanila. Gusto pa nila makaramdam ng isang higher way of explanation kung bakit ba namatay yung kanilang minamahal sa buhay. Mahal kay ka na mo, ate. Ate. Aswet, kung saan ka man ngayon, huwag ka nang malungkot, huwag ka nang umiyak kasi mahal na mahal ka namin. Magpahinga ka na. Ang luha mo. Sa bawat pagluha, dumadaloy ang pagmamahal at pangungulila. At sa bawat patak nito, sana gumaan ang kalooban ng mga naiwan. At sa mga lumisan, matagpuan sana nila ang katahimikan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.